Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ba ay nagagalak na narito po kayo sa bahay Panambahan? Amen. So kung kayo po galak, ako po ay may pakiusap. Ito po ay mula sa akin. Ito po ay pakiusap. Huwag po kayo magalit. Kung yung pong cellphone nyo ay hindi nyo po gagamitin para mag-take notes, pwede po ba paki-off nyo po muna? Ngayon, kung yan po ay honestly and religiously na gagamitin nyo para mag-take notes, okay po, i-open nyo po. Pero kung iti gagamitin nyo paglalaro at pag-aantay ng mga text or yung messages na kung saan kinikilig ka pa, baka po pwedeng paki-off na lang po muna. Huwag po kayong magalit sa akin, ha? Paki-ano nyo lang po. Kasi bakit po? Nakakahiya naman sa Panginoon na pumunta ka na rin lang dito, binabaliwala mo yung salita ng Panginoon. Po, tingnan nyo po, ha? Sino pa? Ito. Si Mami G at si Papa G na lang ang gamitin ko. Bakit, Papa G, pupunta ka kay Mami G at magdadala ka ng bulaklak of something na gift na ibibigay sa kanya? Affection. Gusto mo siya mapasaya. Same thing, bakit pupunta ka sa church? Kung ano man dahilan mo, gusto mong magpuri, gusto mong umawit sa Panginoon, gusto mong makarinig ng salita sa Panginoon. Ang tanong, sa ginagawa mo ba, napapangiti mo ang Panginoon? Napapasaya mo ba ang Panginoon? Sa tingin mo, pagka ikaw ay nagsasalita, may nagsasalita dito, nangangaral na salita ng Panginoon, at iba ang ginagawa mo, sa tingin mo, napapangiti mo ang Panginoon? So, yun po yung aking pausap. Yun lang po naman. At iwasan po natin ang pakikipagkwentuhan sa katabi. Amen? Amen. So, nawa loobin ng Diyos na dumating tayo doon sa level na kaya ako sumasamba sa Panginoon ay nais kong mapangiti ang Panginoon. Amen? Dahil kung gusto mo lang pumunta dito, na gusto mo lang mapagpala, sinasabi ko sa iyo, habang natutulog ka pa lang at paggising mo, pinagpala ka na ng Panginoon. Paniwalaan niyo po iyan. Okay? So, purihin ang Panginoon at ang topic po natin, faith. Hindi po faith, sarko ay letter E. Tama po ba yan? Nasa si Ate Faith? Lumabas. Okay. So, pag-usapan po natin ang bagay na ito. Noon po si Kuya Pao, nagtanong po sa akin, sabi niya sa akin, Pastor, kayo po daw yung magme-message. Ano po ba yung topic nyo? Sabi ko, bigyan mo ako hanggang bukas ng umaga. Ibibigay ko sa iyo kung anong topic. Kasi, kailangan ko itanong sa Panginoon, ano ba yung pangangailangan ng iglesia dapat natin dalhin sa kalagitnaan? So, nung umaga, umaga, Kuya Pao, no? Nag-chat ako sa kanya, ito yung topic, faith. Okay? So kanina, kung kayo pag-obserba, yung mga patotoo ay patungkol sa faith. So tama, ang Diyos ay nangungusap sa ating kalagitnaan patungkol sa pananampalataya. Kailangan daw natin na muling i-examine yung pananampalataya, na kung anong pananampalataya meron tayo. Okay? Kasi alam niyo po ba, noong ako ay panahon na naandun pa sa kamunduhan at ginagamit ko rin po ang salitang pananampalataya at maaari ito'y narinig na nung ilan na pag ako'y maglalaban ng manok at ako'y magsasabong, bago kuhanin yung manok at during the time na ilalaban ko na siya, ako'y nananalangin sa Panginoon. Lord, papanalunin mo yung aking manok. Hindi po ba't pananampalataya? Nakuha niyo po? Yung nakita ko, kinalakihan ko, ginagamit ko siya as pananampalataya, paniniwala. So, maglalaban ako, at pag nanalo man ako, sasabihin ko, thank you Lord, pinapanalo mo ako.
Pero ito ba yung pananampalataya na nakakalugod sa Panginoon? Ito ba yung pananampalataya na nakakapagpangiti sa Panginoon? During the answered prayer, alalahanin natin, kahit si Satanas, kaya kang bigyan ng kayamanan ng sanlibutan ito. Remember Matthew chapter 4, na kung saan tinukso ang Panginoong Hesus, ano sabi niya? Nakikita mo ang lahat ng yan? Ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lang ako. Hindi kaya ito yung pananampalataya na nag-o-offer sa atin o yung nag-o-operate para sambahin natin ang Diyos, para lumapit tayo. Kung ano yung nakikita natin, dito nakabase ang pananampalataya sa atin. Isa pang katotohanan, tanungin mo kahit sinong tao dyan, naniniwala sila na may Diyos. Tama po ba? So ngayon, sa ating pag-aaral, tingnan natin ano nga ba yung faith na nakakalugod at nakakapagpangiti sa Panginoon. Ang sabi diyan, may kaibahan yung faith at belief. Sabi diyan, faith involves the reliance and trust and it endures in the face of doubt. Ito yung patotoo kanina ni Julene. Whereas belief is simply something we take to be true. Ito yung paniniwala natin, yun na lang. So yun yung belief natin, yun yung okay? So makikita natin, mamaya baka sabihin mo, Pastor, paano yung ginamit do sa John 3:16? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Pag pinag-aralan nyo po, yung belief na ginamit doon ay katumbas ng faith na nag-e-entra siya sa Panginoon. So, hindi po ito yung belief na niwala ka. So, ibig sabihin, yung pananampalataya, ito po yung pananampalataya na kasama yung reliance, yung pagtitiwala mo sa Panginoon, yung ibibigay mo sa Panginoon, ang buong sarili mo. Kuya Sam, pwede po bang, paano po? So, ang sabi diyan, faith, ito po isang tanda natin ha, faith is always a gift from God and never something that people can produce. Okay na po. Thank you, Kuya Sam. So para maunawaan natin kung ano po yung sinasabi ko na pananampalataya na nakakapagpangiti sa Panginoon, nakakapagpakilig sa Panginoon. Sabi diyan, minsan ang ginagamit natin yung pananampalataya na tayo yung nagpo-produce. Tama po ba? Dahil sa pananampalataya ko, kaya ako tinugon ng Panginoon. Hello! It is a gift from God. So, nais ko pong gamitin ito dahil sinabi ng salita ng Panginoon, John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya, parang kulang ang tubig, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sumampalataya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus, ano ang una nangyayari? Bago ko po dalhin yung ating verse, dahil ko pong dalhin ang illustration upang hindi po tayo maligaw. Ano po nangyayari? Sa sandaling tanggapin natin, makipag-isa tayo sa Panginoong Hesus. Ito po yung sinasabi kong stand ng Panginoon, yung stand. Ano po nangyayari? Ephesians chapter 1 verse 13, ano sabi po doon? Kayo man ay naging bayan ng Diyos, na marinig nyo ang mabuting balita ng kaligtasan na nagmula sa Panginoong Hesus. Tama po ba? The Spirit of promise, ang banal na Espiritu, ay nasa atin. Tama po ba? Hello, may kausap po ba ako? Amen. Amen. Panampalataya na natin, gamitin natin yung pananampalataya dito, yung pagtitiwala natin, nang makipag-isa tayo kay Kristo, ang banal na Espiritu ay nanahan sa atin. A spirit of promise na sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 13. John chapter 1 verse 12, masabi daw na sino man sumampalataya ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay? So bakit ko po ginagawa ito? At ang sabi po na salita ng Panginoon, kayo ay nagiging templo ng Diyos.
Now, the Spirit is within us. Ano kaibahan pagka ang pananampalataya ay nagtrabaho na naandyan? Na kung bakit sinasabi dyan, faith is always a gift from God and never something that people can produce. Ano po ang kaibahan? Sabi ko na kulang. Just imagine na ito po ay puno. Kulang ayaw gumalaw. Imagine niyo po na puno. Ano na po ang kaibahan? The Holy Spirit have you. The submission to the Holy Spirit, at ito ang itinuturo ni Pastor Sorel na lagi nating naririnig. A total surrender to the Lord. And that is faith. Yung pananampalatayang yon pinag-uusapan natin is a total surrender, a total submission to the Holy Spirit. Kung bakit nasa iyo ang banal na Espiritu sa panahon tagapin mo ang Panginoong Hesus at ang pananampalataya, ang gumagalaw na ay ang banal na Espiritu. Just imagine, ang gumagalaw na ay ang banal na Espiritu at hindi na ikaw. Ikaw ay isang container na nilagyan ng banal na Espiritu upang maging tatak ng pagkahirang sa iyo. At sa sandali ng pananampalataya mo, the total submission, the total surrender, the Holy Spirit moves you. Hindi po ikaw ang nag-ooperate sa pananampalataya. Hindi ikaw ang gumagawa ng pananampalataya. Makikita po natin sa ating pag-aaral na kung ano nga po ba yung nakakalugod sa Panginoon. At ito po ang ating objectives. Loobin ng Panginoon, bago matapos ang ating pag-aaral, examine natin, tayo ba ay namumuhay sa pananampalataya ayon sa pagkatawag? Amen. So ito po yung objectives natin, that examine yourself as to whether you are in faith, test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Ang sabi diyan, hindi niyo alam na ang Panginoong Hesus ay nasa inyo, maliban na lamang kung kayo ay bigo sa pagsubok. Amen. At hindi po natin nais na maging bigo tayo. Kaya kung minsan, pag tayo po ay nagsasalita na ako'y makasalanan, huwag po natin paulit-ulitin na yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Nang tayo hinugasan, gusto ko po lang saglit lang po. Yung pong ginawa ng Panginoong Hesus ay para sa lahat. Ang makikinabang po nito ay yung sasampalataya lamang. Ito yung pananampalataya na nagpapasakop sa banal na Espiritu. Okay? Yan, natuunan ko na. So, ito po yung text natin for today at inaanyayahan ko po kayong tumayo. Mas mahaba po yung introduction kaysa doon sa message. Joke. Yan. So, basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. Ready? Read. And the apostle said to the Lord, increase our faith. So the Lord said, if you have faith as the mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up and the roots and be planted in the sea, and it would be obey you. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, narito po ang iyong salita, O Diyos. Ikaw po yung magdala sa amin, Panginoon, sa kaunawaan na kung paano ang banal na Espiritu ang siyang aming tagapagturo. Yun po yung nasulat, O Diyos. Kaya hayaan mo po na ang aking mga labi ay magsalita ng lumabas sa aking mga labi ay salita na may dalang kapangyarihan na makakapag-transform sa amin, Panginoon, sa panibagong kaisipan na magdala po sa amin doon sa repentance, Panginoon. Lord God, salamat po na ikaw ang aming tagapagturo. Maraming po salamat. Pakabuksan mo po yung aming tainga, yung aming spiritual na pandinig, Panginoon, at ito po'y matanim sa aming puso, O Diyos, at hindi po ito maagaw ng kaawan. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. May napansin po ba kayo sa text natin?
na kung bakit pinag-usapan natin yung pananampalataya na nakakalugod sa Panginoon. Niyo po, ang request, sino po nananalangin dito na, Lord, dagdagan niyo po yung aking pananampalataya upang mapagtagumpayan ko po ang sanlibutan ito. Amen? Amen. Tingnan niyo po ha. And the apostles said to the Lord, increase our faith. It is amazing, paano tumugon ng Panginoon? Sabi niya, so the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. So para sinasabi na bakit ka pa nanghihingi ng pananampalataya, sinasabi ko sa iyo na kung ikaw ay may gabutil na mustasa na pananampalataya, kaya mong utusan ang puno na malipat at matanim sa dagat. So anong ibig sabihin? Huwag kang humingi na dagdagan ng pananampalataya mo base dito sa verse na ito, kundi mag-operate ka sa pananampalataya na ibinigay ko sa iyo. Hello, tama po ba? Hindi siya sumabi na dagdagan, kundi mag-operate yung pananampalataya. Sabi niya, kahit gantong kaliit, gabutil ng mustasa, napakaliit po dyan, ng butil ng mustasa. Amen po ba? Maliit, sabi niya, kung meron ka lang na ganong kaliit ng pananampalataya, kaya mo nang utusan ng mundo. Ngayon, hihingi ka pa ng dagdag, baka maging super Christian ka na. Walang natawa, wala nang joke. Huwag na mag-joke, walang natawa eh. Di ba? Tingnan niyo po, kung maghihingi ka pa ng dagdag, ang ibig sabihin ng Panginoon, humihingi ka pa nga ng dagdag, ay yun nga ibinaando sa iyo, na ibinigay ko sa iyo, na hindi mo pa na-operate ng tama. Hindi po ba? Hindi, humihingi ka pa, kasi nakabase ka sa nakikita mo. Hello? May kausap po ba ako? Kailangan mag-operate yung maliit na pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil sabi, ang definition ng Hebrew chapter 8 ng Bible, from Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. And ang mustard seed, sabi diyan, ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit, pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa sa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. So, anong ibig sabihin? A small seed, nagiging kahoy daw to. Lumalago. So, ang pananampalataya pala ay mula sa maliit, kaya hindi tuwir ang binali ng Panginoong Hesus, yung sinabi na dagdagan ng pananampalataya. Ang sinasabi niya, mula sa maliit na pananampalataya na ibinigay sa atin, na nakakalugod sa Diyos, ito'y nagiging puno. Ang puno, lumalaki, ito'y nagsasanga. Hindi ito nagdadami. Nagpuproduce ito ng ibang binhi, pero ito'y lumalaki, lumalago, at sabi diyan, nagiging pinupugaran ng mga ibon. Bakit? Bakit ginamit ng mumugaran ng ibon? Bakit ba nagagawa ang ibon doon sa pinakamataas na lugar at yung lugar na kung saan pwede niyang ingatan yung kanyang anak doon? Hindi ba't siya nakakasumpong, ang ibon, nakakasumpong na pinaglalagyan ng pugad na naandun yung safety niya? Di ba? Alam niya na kaya siya gumagawa ng pugad doon, ay safe siya doon. Tama po ba? Alam niya na pag inilagay niya ng itlog siya doon, darating na mabubuhay yung mga anak niya doon. Naandun yung kapanatagan nila. Tama? Gising pa po ba tayo? Hirapan po kasi ako tumingin, hindi ko ano na talaga yung paningin, natanda na. So, ito po yung pananampalataya na kinalulugdan ng Panginoon. Tingnan po natin na kung bakit lagi natin sinasabi natin dyan na
Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa bagay na nakikita. Totoo po ba to? Di nga. Bagamat ang tinutukoy po dyan, at ang tuwirang sinasabi po dyan, yung pinaka-konteksto dyan, na ito po ang ating katawang ito, ay hindi makakapasok kasi ninanais niya na umalis na sa katawang ito at mapunta po doon sa langit na inhanda sa atin ng Panginoon. So sabi ni Apostol Pablo dyan, mas tinitingnan niya yung bagay sa langit, yung bagay na hindi pa niya nakikita, kumpara doon sa mga bagay na naririto sa mundong ito. So, namumuhay siya sa pananampalataya na isang araw dadating tayo at haharap tayo sa Panginoon. So, minsan nagagamit natin ito, yung pananampalataya natin, ginagamit din natin, nag-ooperate doon tayo sa pananampalataya na ginagamit natin na bagay na hindi nakikita. Lord, may darating na pera sa akin, hindi ko nakikita yun, nananampalataya ako dito. Pero sinasabi po dyan ay patungkol sa bagay na makalangit. Okay. Hindi ko po sinasabing mali yung ilagay natin yung ating pagtitiwala doon sa bagay na kailangan natin ng pera. Pero ang sinasabi ko po ay ang bagay na gamitin natin ang salita ng Panginoon. God will provide. Huwag na natin turuan ng Panginoon kung ano pong gagawin. Ano po? Yan. Magsilang po ito. Ano po bang? Okay. So, in John chapter 2, how to develop yung faith that pleases God. Yan po yung sinasabi dyan. Ang number 1, yan nga po yung number 1, yung pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. At ang sabi ng John chapter 2, 23 to 25, tingnan nyo po kung anong uri ng pananampalataya ang ginamit po rito. Tingnan nyo po ha. John chapter 2 verse 3-5, na pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa Kanya na makita nila ang mga himalang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangan may magsabi pa sa Kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Look at this. Marami ang sumampalataya sa Kanya. Sa nakabase? Sa mga himalang nakita nila. That's why, yung pagsampalataya dahil sa mga nakita niya, ano sabi diyan? Hindi nagtiwala sa kanila ang Panginoong Hesus. Dahil alam ng Panginoong Hesus, alam ng Diyos kung ano ang motibo natin. Wala tayong pwedeng ilihim sa Diyos. Amen? Amen. So, ano pa ang isang pananampalataya? Dahil dito, ang sabi dito, na sinasabi natin na pananampalataya sa Panginoon, mamuhay tayo, ito yung faith that pleases God, yung pananampalataya sa Panginoon, at sinasabi nga, ito yung isang pananampalataya na hindi kinalulugdan. Tingnan nyo po itong pananampalataya ito. Sa tingin nyo, ano po ito? Diyan po nag-ooperate, tingnan nyo po. Sa Santiago chapter 2, verse 19 to 20, naniniwala ka na may isang Diyos. Mabuti yan. Pero, kahit ang masamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko sa iyo na wala kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Ang gusto ko pong kunin ay yung verse 19, na sinasabi na naniniwala ka na iisang Diyos, kahit ang masamang espiritu, naniniwala rin at nanginginig pa. So, makikita natin sa mga susunod na slides, bakit nga ba mayroong pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos? At saan nakatago yung pananampalatayang yon na kinalulugdan ng Diyos? At naniniwala sa ibang translation, pananampalataya yung ginamit dyan. Pero totally, that word na paniniwala ay katumbas ng unbelief. Okay? So, tingnan niyo po. Sabi dito, ikaw na walang pangunawa, gusto mo ba patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa?
So, ibig sabihin daw, yung pananampalataya nakakalugod sa Panginoon ay nagbubunga ng mabuting gawa. Malinaw po ako doon. Yung pananampalataya na nakakalugod sa Panginoon, ito ay pananampalataya nagdudulot ng mabuting gawa. Ngayon, ang sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6, ang sabi po diyan, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruming basahan ang katulad. Lalata na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Kailan nangyayari na ang mabuting gawa mo, na bunga ng pananampalataya mo, ay nagiging maruming basahan sa harapan ng Diyos? Ang ginamit po dyan is yung maruruming, ang mabubuting gawa natin maruming basahan sa harapan ng Diyos. Sa palagay nyo, mabuti na ang ginawa mo, maruming basahan pa rin sa harapan ng Diyos? Kung ako pala ay naglilingkod sa Diyos, kung pala ako ay gumagawa ng mabubuting bagay, pwede rin pala ito ituring na kahit sabihin ko na ako'y nag-ooperate, ginagawa ko ito para sa Panginoon. Reason ko kung bakit ako naandito ay para sambahin ng Panginoon. Ako'y tumutugtog, ako'y umaawit, ako'y nakaupo, nakikinig, ako'y sumasamba sa Diyos. Mabuting bagay, pero nagiging maruming basahan ito sa harapan ng ating Diyos. Sa palagay nyo, bakit? Saan nakatago ngayon? Saan nakatago ngayon ang pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos? Sipin mo, gumawa ka na ng mabuti, time-time ka nakikinig. Actually, dati nga, nag-cellphone ako. Ngayon, hindi eh. Nakikinig ako. Pero kailan ito, na itong mabuting gawang ito, ay nagiging maruming basahan sa harapan ng Diyos? Bible po nagsabi dyan, no? Ang mabuting gawa natin, maruming basahan ang katulad. Tingnan nyo po ang susunod. Saan po nag-ooperate ang pananampalataya? Saan po siya nag-ooperate? Base po sa verse na yan, Romans chapter 10, verse 17. Sabi niya, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So, ibig sabihin, malinaw dito na lahat ang naririnig natin ay nagdadala sa atin ng paniniwala ng pananampalataya. Kung ang chismis na napakinggan mo sa kapitbahay, na si ganito ay ganyan, pwede mag-operate din sa'yo. Baka totoo nga. Na si ganito ay ganyan. Amen? Yung palang Diyos na sinasamba nyo ay ganyan. Once na narinig nyo, ibig ko sabihin, nag-ooperate ang pananampalataya base sa iyong napapakinggan. May kausap ako. Yung pinaniniwalaan mo, yung nabubuo sa isipan mo, na pananampalataya, ay bunga ng iyong mga naririnig. Tama? Tama? Pero ang sabi diyan, yung pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So dapat pala, ang mga kapapakinggan mo ay ang pangangaral tungkol sa Panginoong Jesucristo. Amen. Dapat ito pala ang ma-develop na pananampalataya sa atin, ang pananampalataya at pangangaral patungkol sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Ito po, dito natin makikita na kung paano na yung pong sinasabi natin na mabubuting gawa, yung ating pananampalataya ay nagiging maruming basahan sa harapan, yung maruming basahan sa harapan ng Diyos. Tingnan po natin, basahin natin. Nakinig po kayo, mabilis lang po ito. Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Bigla nabuksan ang langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos at bumaba parang isang kalapati at tumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Saan po nakatago ang pananampalataya? Sa pakikinig ng aral patungkol sa Panginoong Jesucristo. Bakit kinalulugdan ng ating pananampalataya?
Dahil ang sabi ng Ama, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos ay walang iba nakatago kundi sa kanyang bugtong na anak. Walang ibang pananampalataya na ibibigay sa atin kundi ang pananampalataya sa bugtong na anak. Kung kaya't ang illustration na iyan, na kailangan mong tanggapin ng Panginoong Hesus, kailangan mo manampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Hesus upang maranasan mo yung total surrender. Yung kailangan yung pananampalataya na laging tinuturo sa atin ng pastor, a total surrender of ourselves. Kailangan fully submission sa banal na Espiritu. Amen po. Total surrender po ito ang kailangan dito. Hindi po ito po pwede. Di ba sabi po doon sa 2 Samuel na kung sabi na partial disobedience is a total disobedience. So hindi po pwede konting paniniwala sasamahan ng pagtitiwala, okay na yon. Then pabago-bago, dahil sabi na Santiago, ang sino man daw na pabago-bago ang isip, huwag siyang aasa na tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Amen? So God, kung ang pananampalataya ay nakabatay, na ang pananampalataya kinalulugdan ng Diyos ay nakabatay at nakasalig sa kanyang minamahal na anak, dahil ang minamahal na anak, ang lubos niyang kinalulugdan, ito ay masasabi natin na kung ang pananampalataya na nag-ooperate sa iyo ay nakabase doon sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, masasabi natin ito ang pananampalatayang buhay at nagliligtas. Kung bakit meron sinabi sa Santiago na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So makikita natin na yung bunga ng ating gawa ay bunga ng banal na Espiritu na kung saan tayo ay nagsasabit sa Kanya. Ngayon, ang bunga ng ating pananampalataya na mabuting gawa ay dahil sa banal na Espiritu, hindi dahil sa atin. Nakuha niyo po yung punto ko. Yung gawa, ulitin ko po yung gawa na buhat sa ating sarili, nang walang pagpapasakop sa banal na Espiritu, ay maraming basahan sa harapan ng Diyos. Ang gawa, ang pananampalataya na nagbubunga ng mabubuting gawa dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, ito ang kinalulugdan ng Diyos. Amen? So masasabi natin na buhay ang pananampalataya kung ito ay nakabatay sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at hindi sa ating gawa. Malinaw po ba ako? Buhay ang ating pananampalataya. Ito ay buhay at nagliligtas na pananampalataya kung ito ay nakabatay sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at hindi nakabatay sa ating mabubuting gawa. Amen. Tanungin ko po kayo sa ating pangangaral, at ito po ay napakahalaga lalo po doon sa mga humahayo. Alin pa ang ating dapat ipangaral? Pagsisihan nyo ang inyong mga kasalanan upang kayo ay maligtas, o sumampalataya kayo sa Panginoong Hesus upang kayo maligtas? Eksakto. Sapagkat marami pong salamat dahil tinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Huwag po natin ipangaral na kasalanan upang tayo maligtas. Tingnan nyo po, yung pong ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ito yung pananampalatayang kinalulugdan ng Diyos. Pinatawad na ang ating mga kasalanan sa lahat ng sumampalataya. Nauna ang pagsampalataya, doon napasok. Tingnan nyo po kasi mababasa nyo po sa Colossians chapter 2, verse, hindi po nakasama dyan, bigla ko po lang naalala, na makikita natin doon
Na doon, meron po bang Colossians chapter 2 verse 9, kung hindi po ako nagkakamali. Sabi po doon na dahil sa ating mga kasalanan, dating tayong patay. Amen? Dati po tayong mga patay. Verse 9. Ayan. 11. Dahil sa pakikipag-isa, Colossians chapter 2 verse 11, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Ang verse 13, sabi po doon, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat na naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Tayo ang mga hintil na hindi saklaw ng mga batas, yung law of Moses, ng pangako, hindi saklaw, tayo yung mga hintil. Nang ipako ang Panginoong Hesukristo, kasama tayo sa pinatawad ng ating mga kasalanan. Sa pagsampalataya mo sa Panginoong Hesus, meron kang buhay na wala hanggan. John chapter 6 verse 47, yun ang sabi niya, ang lahat na nananalig sa akin ay may buhay na wala hanggan. Amen? Yung pagsampalataya mo, yung pananampalataya nakakalugod sa Panginoon, ito ang magdadala sa iyo sa repentance. Bakit? Yung pagsampalataya mo, bubuhayin muli ang iyong espiritu at ito yung makakapag-ugnay sa iyo sa Diyos. Alalahanin po natin, okay, daanan ko rin po, ang tao ay espiritu, kaluluwa at katawan. Ang espiritu ay namatay dahil sa kasalanan. Pagbabalik-aral lang po, namatay dahil sa kasalanan. Ito ay nawalan ng kaugnayan sa Diyos. At sa pamamagitan ng Panginoong Sus, tayo muling pinanumbalik. Pinatawad ang ating mga kasalanan. At doon pa lang tayo, sa pamamagitan ng pananampalataya na nakaugnay sa Panginoong Sus na kinalulugdan ng Ama, doon tayo dadalhin ito sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. Dahil ang espiritong patay ay walang kakayanan na humingi ng kapatawaran. Kailangan buhayin ng ating espiritu at sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. So, buhay ang pananampalataya ng lahat ng mananampalataya na kanyang pananampalataya ay nakasalig sa sa bagay na tinapos o ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Buhay ang pananampalataya at nagliligtas ang pananampalataya kung ito ay nakabatay sa sinabi ng Diyos. Ano ang sinabi sa iyo ng Diyos? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan ng hindi sa paghingi ng tawad sa kasalanan. Malinaw po ba? Naligtas kayo sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi diyan na paghingi ng tawad. Inuulit ko po, yung pananampalataya kinalulugdan ng Diyos ang nagdadala sa atin upang tayo humingi ng kapatawaran, yung pananampalataya natin. Okay? At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ay pagmalaki ang sinuman. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ako'y humingi ng tawad sa Diyos, kaya ako'y pinatawad ng Diyos. Hindi ka pa humihingi ng tawad sa Diyos. Yung ginawa niya sa Kalbaryo, tawad sa bugtong na anak, ibinigay ng Ama. Na sino man ay hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng na walang hanggan. Amen? Amen. So,
ang katiyakan ay nakabase doon sa sinabi ng Diyos. At ang pangatlo, ito ay nakabatay sa totoo ng banal na Espiritu. Kung kayo mag-alala, malapit na po matapos. Isang slide na lang. Okay. Ito ay nakabatay sa patotoo ng banal na Espiritu. Kung babasahin niyo po yan, basahin niyo po yung 1 John chapter 5. Mula po simula, may nagpapatotoo po daw, may nagpapatotoo dyan. Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang sabi dito, at ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtam natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala ang Kanyang anak, sa Kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Basahin niyo po sa ibabaw niyan, ang nagpapatotoo na dyan ay ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. So basahin po natin yan. So bakit ko po sinasabi ang bagay na ito? Dahil marami nga po na tayo naririnig, marami tayong pinapasok sa ating mga isipan na nag-ooperate tayo sa pananampalataya, pero ang pananampalataya kinalulugdan ng Diyos ay ang pananampalataya na nag-uugad sa Panginoong Yesus. Amen? May isa po akong aral na narinig na huwag nating gawing basurahan ang ating isipan. Huwag daw po nating gawing basurahan yung ating isipan. Bakit? Tinatanggap natin ang lahat ng negatibo, lahat ng basurang bagay na hindi naman nagtuturo dahil sabi nga ang pakikinig ay bunga ng pangangaral tungkol sa Panginoong Yesus. So wag daw natin gawing basurahan. Pag ito ay tinanggap natin ng tinanggap, marami tayong tinanggap, marami tayong pinaniniwalaan, ito po ang nag-uugatan nung doubt. Baka hindi naman talaga totoo, baka ito ang totoo. Baka mas totoo to. O baka mas totoo pa to. Di po ba? Amen? Pero ang kagandahang loob ng Diyos ang magdadala sa atin sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Amen? Parang ayaw niyo maniwala. Pastor, parang yan. Ito po. Ito po yung katotohanan. Lalo na po sa ating mga bagong dumadalo or matagal ka na rin dumadalo, pero yung pananampalataya mo ay nag-ooperate lamang doon sa masaya kasi sa church. Hindi ko po ginajudge yung inyong kung ano yung pananampalataya nyo. Pero ito po yung pinapahatid sa atin ng mensaheng ito. Ito po yung katotohanan na ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ang katotohanan patungkol sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil ang sinasabi ng banal na kasulatan, walang ibang daan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Yun po yung sabi niya. So wag tayo mag-operate doon sa mga sabi-sabi na, pwede pa yan. Pwede pang ipanalangin niya pagka namatay. Hindi po gano'n ang sinasabi na salita ng Panginoon. Kung kayo po ay naando pa sa hindi po ako gumagawa ng mensahe at pinupulot yung mga verse upang dalhin sa mensahe. Ngunit kung babasahin niyo po ang lahat ng verse na yan, makikita niyo na ang sumulat, ang bawat author ng bawat book na ito ay nagkakaisa sila at nagkakaisa doon sa katotohanan na ang makapagliligtas sa atin ay ang pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Dahil siya nagsabi, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen? Amen. So, kung ang nais niyan lahat ay maligtas at walang ibang paraan at makaalam ng katotohanan, walang ibang paraan kundi ang Panginoong Hesus. Ang tanong ay ito, kung ibig ng Diyos na lahat ay maligtas, bakit may taong pupunta sa impyerno? Sa palagay nyo? Sa palagay nyo? Sige nga po. Kung ang nais ng Diyos, ang ibig ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito, tungkol sa kaligtasan na sa Panginoong Hesus, ang pananampalataya nagbuhay at nagliligtas,
Nais ng Diyos na lahat ay makaalam. Bakit may taong pupunta sa impyerno? Amen. Di po ba? Yung kasalanan mo, nung bata ka, hanggang sa mamatay ka, binayaran ng Panginoong Yesus. Bayad na. Panampalatayanan mo yan. Bayad na. Ikaw ay tinubos na sa kasalanan. Pero ano magdadala sa iyo sa impyerno? Sabi ng Hebrew chapter 3 verse 18, at sino ang tinutukoy niyang na kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung gayon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ito po ang senaryo na binanggit sa Hebreo doon po sa lumang tipan na kung saan sila Moses ay naglalakbay patungo do sa lupang pangako. Ilang taon dapat sila, ilang days dapat nandoon na sila sa lupang pangako? 40 days. Bakit inabot na napakahaba? At ilan lang ang nakapasok? Sino na nakapasok? Sino po nakapasok? Si Joshua at si Caleb. Di po ba? At bakit hindi sila nakapasok sa pangako? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pag binasa nyo po yan, napakaraming pangyayari. Even Moses, hindi siya nanampalataya. No, sinabing mag-speak ka sa bato, anong ginawa niya? Pinalo niya. So, dahil sa kawalan ng pananampalataya, ngayon na at ang nais ng Diyos, ikaw ligtas at makaalam ng katotohanan ito. Bakit ka pupunta sa impyerno? Kung hindi ka sasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Amen? Kung gayon, sino naman ang maliligtas? So, nasagot na natin yan. Sino mang sasampalataya. Amen? Inuulit ko po, yung pong sino mang sasampalataya, siya lamang ang makakapagbigay, ang makakatamasa o yung magbibenepisyo doon sa buhay na walang hanggan, kapiling ang Panginoong Hesus, kapiling ang Diyos. Amen? Baka po tayo na andun sa paniwala na ipapangaral ko na magsisi ka sa iyong kasalanan, talikuran mo ang iyong kasalanan, at ikaw ay maliligtas. Baguhin po natin yon. Dahil yung mga kasalanan natin, binayaran na ng Panginoong Yesus. Ang kailangan mo ay sumampalataya at ang pananampalatayang kinalulugdan ng Diyos ay nagdadala sa atin into repentance. Ang repentance, ang repentance, hindi ito yung pag-iyak mo. Hindi ito yung paglulupasay mo dahil ikay nakagawa ng kasalanan, kundi renewing of your mind. Alalahanin mo na mali pala ang pagkakilala mo sa katotohanan. Kung ikaw ay nasa panahon na ikaw ay sinasabi mong nananampalataya sa Panginoon Jesus, pero may pagkakataon na ikay nananalangin at ang nasa isip mo pa ay yung larawan na dating larawan mo sinasamba, tinutuwid tayo ng Panginoon dyan. Naranasan nyo, magpipray ka, pero pagpikit mo, nakikita mo yung larawan ng yung larawan ng Kristo na nakamulatan mo. Kung halimbawa kaya na ikaw may asawa, habang kasama ka niya, di ba Papa G, maintindihan naman ako ni Papa G kung siya ang gawin ko sample Halimbawa, kasama, pero habang kasama mo, iba ang nasa isip mo, iba ang inaano mo. Sorry po. Hindi po, di ba po, habang ikay kasama mo, yung girlfriend mo, wag na nga, sorry po, kasama mo, pero ang iniisip mo, yung iba, ano mararamdaman niya? Magagalit, di po ba? So, ganoon din po tayo, na sinasabi mong nananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus,
Pero iba yung nasa isipan mo. Iba yung isinasalarawan mo. Sapagkat ang Diyos na sinasamba natin ay Espiritu. Amen? Amen. So, ito yung magdadala sa atin na unti-unti nating makikita, unti-unti nating maunawaan. Yung pananampalatayang sinasabing ito na butil na mustasa na lumalago, ang Diyos na nagbigay sa inyo ng pananampalataya, ang magdadala sa inyo upang maunawaan natin ang bawat aspeto ng buhay natin, na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang bawat aspeto ng buhay natin, ang aspeto ng pagiging asawa. Yung pananampalataya sa salita ng Diyos, ikaw babae, pasakop ka sa iyong asawa. Nag-ooperate po dito yung pananampalataya. Bakit hindi ka makapagpasakop? Bakit hindi ka makapagpasakop sa iyong asawa? Dahil yung submission mo sa Holy Spirit, sa Diyos, banal na Espiritu, hindi mo ginagawa. Ibigin mo ang iyong asawa. Sinasabi natin, ibigin ang asawa. Hindi po mahirap ibigin ang asawa. Ang mahirap ay ang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi mahirap magpasakop sa asawang lalaki. Ang mahirap ay yung magpasakop sa banal na Espiritu. Dahil ang Diyos na nagsabi ay ang Diyos na nagsasabi, Diyos na nagbigay sa iyo pananampalataya, Diyos na nagsasabi na pasakop ka sa iyong asawa. Ay ang Diyos na nagsabi, ibigin mo ang iyong asawang lalaki. Amen po? Ang tunay na dahilan kung bakit hindi natin magawa na kahit tayo nananampalataya ay ang pagpapasakop natin sa banal na Espiritu. Na pag ginalaw mo ito, gumagalaw ito hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil doon sa nakakasakop sa kanya, doon sa tubig niya. Kung makikita niyo po yan, kung puno yan ng tubig, makikita niyo, once na gumalaw ang tubig, gagalaw din siya. Ano ibig ko sabihin? Kung ang banal na Espiritu, ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay nasa iyo, yung kabutihan mo, kusa ito. Nakadisenyo tayo sa paggawa ng mabuti. Kaya ang pagpapasakop at pag-ibig, amen? Kailan po mahirap? Hindi po mahirap ibigin ang asawa. Hindi mahirap magpasakop sa asawa. Hindi mahirap igalang ang magulang. Ay ang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Subukan mo magpasakop sa kalooban ng Diyos. Magpasakop ka sa banal na Espiritu. Ang paggalang sa magulang, ang pagpapasakop sa asawa, ang pag-ibig sa asawa ay kusang dadaloy sa iyo. Dahil ang banal na Espiritu, ang bunga nito ay pag-ibig. Galatians chapter 5. Walang mahirap kung tayo ay nagpapailalim sa kapangyarihan, yung total surrendering ourselves sa Panginoon, sa banal na Espiritu. Hindi na mahirap gumising, hindi na mahirap magsimba, hindi na mahirap gumawa ng mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon kung ikaw ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Amen. At ang kalooban ng Diyos ay ang sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. Nawa po ay napagpala tayo sa salitang ito ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Sige, awitan po natin ang Panginoon. Alalahanin niyo po habang umaawit tayo sa Panginoon. Isipin po natin, Lord, sa araw-araw ko bang pamumuhay napapangiti kita, napapasaya kita? Kung paano na nasulat na ang banal na Espiritu ay namimigati sa panahon na tayo nakagagawa ng kasalanan. Alalahanin din natin na sa panahon na tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng banal na Espiritu, nabibigyan natin ng kaluguran ng Ama. So, makipag-usap tayo sa Panginoon na nabibigyan ba kita, napapangiti sa Panginoon, napapangiti ba kita, Ama?
aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan, salamat po sa mensahe ng awit nito. Loobin mo po at marapatin mo, O Diyos, na ito yung maging panalangin namin, O Diyos. Dalisay na ang itinitibok ito, Panginoon, na ika'y maparangalan. Ama, marami pong salamat. Salamat sa katotohanan na ikaw, O Diyos, ang nagdadala po sa amin na yung aming katwiran, yung righteousness, our holiness is because of you, Lord Jesus. Panginoon, sa panahon na kami ay naguguluhan, Panginoon, lagi mo po ipaalala sa amin, ipaalala ng Banal na Espiritu, na kami ay malaya sa pagkaalipin sa kapangyarihan ng kasalanan ng Diyos. Kaya Ama, sa panahon na kami nakakagawa ng mali, Panginoon, patuloy mo ipaalala sa amin, O Diyos, na nagdadala sa amin upang kami gumawa ng mabuti ay ang iyong kahabagan, O Diyos. Ang banal na Espiritu na nananahan sa amin. Salamat sa iyong mensahe, O Diyos.
Maaring hindi ko kaya ipaliwanag ang lahat, ngunit ikaw, o Banal na Espiritu, ang makagagawa na nito na ipaliwanag sa kanila, O Diyos. Ama, maraming pong salamat, Panginoon. Ang aking pong dalangin, Panginoon, at ito yung laman ng aking puso, O Diyos, na patuloy ko idinudulog sa iyo, O Diyos. Lord God, na bawat marinig namin, na kung ang papaano na ang aking panalangin, ng bawat panalangin ng bawat pastor, na lalabas sa aming mga labi na yung salita, O Diyos, ay may dalang kapangyarihan upang baguhin ang kanilang kaisipan. Yung kapangyarihan, Panginoon, na magdadala sa amin ng kalapitan sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya ang aming dalangin, Panginoon, na ikaw lamang makagagawa nito, O Diyos. Ingatan mo po sa aming puso ang bawat mensaheng ito na aming narinig mula sa iyo, O Diyos. Salamat sa banal na dugo mo, Panginoong Hesus. At Ama, aking pong nabasa, sabi po ng iyong salita, O Diyos, sabi mo, Panginoong Hesus, ano man ang hilingin namin sa Ama sa pangalan mo, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ay gagawin mo. At kung paano na ikaw ay nagsugo ng iyong mga alagad na may dalang kapangyarihan, may dalang authority, Lord God, kung kami ng mga tinawag mo, ng mga pastor, ay sinugo mo, nais ko pong taglayin ang kapangyarihan ito, Panginoon. This authority, Panginoon, na kung saan kaya nilang magpagaling ng mga may sakit. Kaya, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, same authority na nanggaling sa iyo, Panginoong Hesus, I declare healing in the name of Jesus. Ano man ang karamdaman na naririto, Panginoon, maging ito ay physical, maging ito ay spiritual, O Diyos. Ikaw ang magpapagaling, Panginoong Hesus, hindi ang aking panalangin. Ano man na nararamdaman ng aking mga kapatid, lalo na po ang aking kapatid na si Ate Belen, Panginoon. Lord God, narinig ko po sa kanya, 6 na taon na siya dinadialysis. Lord God, is the same thing na nasulat na kung paano may babae, Panginoon, na naroon na dinudugo sa mahabang panahon. Ngunit ang pananampalataya niya nagpagaling. Ang pananampalataya po ng iglesyang ito, ang pananalig sa iyo, Panginoon Hesus, at ang aming pananalangin ng pagdulog sa iyo, magbibigay ng kagalingan kay Ate Belen, Panginoon, sa kanyang nararanasan. Maraming salamat po, Panginoon. Inaalala ko rin po sa iyo, sa aming kalagitnaan, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, na may kanya-kanyang pinagdaraanan. Tinataas ko po sila sa iyo, Panginoon. Lord God, maaaring mas marami yung pamilya na nagsasabi, Panginoon, na nagsasuffer, o Panginoon, sa kanilang pinansyal, Panginoon. Lord God, ito po'y nasulat at aking pinananampalatayanan. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Ikaw ay Diyos na tapat sa iyong pangako. At ikaw nagsabi na ikaw ang Diyos na nagpo-provide, na kung paano si Abraham ay nanampalataya na ikaw ang magkakaloob. Ganon din po kami nananalangin at sumasampalataya na ikaw ang magkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Magiging mga nasa online at makakapanood pa nito, Panginoon. Lord God, marami pong salamat sa iyo. Tinataas ko po sa iyo ang mga kabataang ito, Panginoon. Lord God, ipinapaalala mo mula sa iyong salita sa Ecclesiastes chapter 12, Panginoon. Ang paalala ni Haring Solomon, Panginoon, alalahanin mo ang iyong Diyos na manlilika sa panahon ng iyong kabataan. Lalahanin mo siya. Paglingkuran mo siya ng buong katapatan, ng may buong pagsunod. Paglingkuran mo ang iyong Diyos na lumikha sa iyo, ng may pagpapasakop sa kanyang kalooban. Tinataas ko po sa iyo, Ama, ang mga kabataang ito. Lalo tigit ang mga tumatayo, Panginoon, upang magdala ng mga awitin para sa iyo, Diyos. Lord God, sa kanilang pinagdadaanan, Panginoon, ang mga pakana ng kaaway, sa pangalan ng Panginoong Hesus, malaya ka na, dahil yan ang sinasabi na salita ng Diyos. Hallelujah. Maraming po salamat, Lord God, maging ang katatayan na kung paano si Josue ay nagdeklara na as for me and my house, we will serve the Lord. Ganon din po ang panalangin ko sa bawat katatayan na naririto
na kami ay magdeklara na ang aming sambahayan ay maglilingkod lamang sa isang tunay at buhay na Diyos. Hallelujah! At maging ang aming mga anak, ang aming mga asawa, O Diyos, kasama ito sa iyong pangako, O Diyos, na manalig ka at ikaw at ang buong mo sambahayan ay maliligtas. Lord God, sabi ng iyong salita, ang iyong pagpapala ay nasa iyong mga anak. Lord God, tanggapin namin ang pagpapala na nagmumula sa iyo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu. Salamat po sa iyo, O Diyos. At sa iyo, na Diyos, na makakapag-ingat sa amin upang hindi kami magkasala. Sa iyo lamang ang kapurihan, ang kapasalamatan at kadakilaan. At huwag po kami kumuha ng anumang mga papurit pasasalamat na nakalaan lamang para sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na bawat lingkod mo ay manatiling mababa upang ikaw ay mataas sa aming Diyos. Salamat po sa iglesyang ito. Salamat po na ikaw ang nagtatag. At inaalala ko rin po sa panalangin ito ang aming Pastor Eric, Panginoon, at ang kanyang pamilya. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. In Jesus' name, amen and amen. And bago po tayo mag-iwahiwalay, muli po nating awitan ng ating Diyos na buhay.